Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, we will discuss clock problems number 191 to 195. So galing po ito sa 1001 Solved Problems in Engineering Mathematics, Day 5. Yan. So 191 to 195. So lahat po ito ay tungkol sa clock problems. Okay, so let's start. 191 galing sa CE Board ng May 1995. So in how many minutes after 2 o'clock will the hands of the clock extend in opposite directions for the first time? So kapag nagsosolve tayo ng clock problem ay maganda ay i-drawing muna natin. So ito yung ating clock na walang hands, lalagyan na lang natin. So ang sabi, in how many minutes after 2 o'clock? Ayan, so 2 o'clock will the hands of the clock extend in opposite direction. So opposite ang direction after 2 o'clock. So syempre kapag opposite yung angle dapat straight yung kakalabasan dito. So more or less, so nasa pagitan ng 2 and 3 yung hour hand. So ibig sabihin yung minute hand naman nasa pagitan naman itong 9 and 8. So for example, ito yung kakalabasan ng ating figure. Ayan, since opposite direction. Okay, so para mag-solve tayo ng clock problem, lagi ang i-assign natin yung x, yung minute hand. So yan, simula lagi sa 12. So yan yung x natin. Yan, so yung x, i-assign natin yan yung x. So tapos, bubuo tayo ng equation. So ang x, itong minute hand natin, nagsimula syempre sa 12, yung minute hand natin. Tapos nag-travel siya simula sa 12, papunta dito sa pagitan ng 8 and 9. So bakit pagitan ng 8 and 9? Kasi nga after, how many minutes after 2 o'clock? Okay, so dapat nasa kabila sa 8 and 9. So i-assign natin yan yung x tapos bibilangin natin kung ilang minutes yan. So sa bawat galaw ng, since meron tayong 12 hours sa orasan natin, may 12 numbers diyan. So therefore ang galaw nitong x natin tsaka nitong nung minute hand tsaka yung hour hand, bawat isang revolution nung minute hand natin, yung hour hand natin ay i-divide natin sa 12. Kasi 'di ba kapag nakaisang oras, 12 pabalik sa 12, 1 hour 'yon. Etong minute hand naman natin ay halimbawa nagsimula ng 12:00 papuntang 1:00. So yung i-rotate nun ay x over 12 lang. Okay? So therefore, so yung minute hand natin ay x, tapos ang hour hand natin ay magiging so x, ito yung minute hand. Tapos x over 12, laging x over 12 ang hour hand naman. Okay, so ngayon bilangin natin kung ilang minutes meron dito. So kung ilang minutes meron dito, nagsimula kasi between 2 and 3. So therefore, simula dito sa 12 hanggang dito sa 2, ayan, yan ay meron na yang 10 minutes. Tapos simula dito, dahil straight nga ito, so simula dito, ayan, straight kasi yan, hanggang dito sa tapat na to, yan ay equal yan. Sa ilang minutes yan, straight yung angle natin, so therefore that is 30 minutes. Tapos itong natitira dito, ito yung magiging nating x over 12. Okay, so therefore ang magiging equation na natin yan, yung pinakakompleto, itong nasa labas, ayun yung x. X is equal to, i-add lang natin lahat yan. So 12 hanggang dito sa 2, that is 10 minutes. Plus, yung tin-travel nito, 2 hanggang dito sa pagitan nito, x over 12 yon. And then, opposite kasi, kapag opposite directions, ibig sabihin nun, makakabuo tayo ng straight. So yung straight na angle natin, that is equivalent to 30 minutes. Okay, so plus 30. So yan na ang magiging equation natin. So isolve na lang natin yan, simplify natin, pagsamahin lang tong 10 and 30. So we have x is equal to x over 12 plus 10 plus 30, we have 40. And then just solve for x. So multiply both sides of the equation by 12. And so multiply lang natin both sides of the equation by 12. So we have 12x is equal to 12 times x over 12. So syempre makakancel lang yung 12 dyan. So we have x plus, and then distribute natin dito. Ano? So 12 times 40, that is equal to, kung 12 times 4, that is 12 times 4, 48. So may 0. So we have 480. Then subtract x to both sides. So therefore, we have 12x minus x. We have 11x is equal to 480. Finally, divide both sides by 11. Therefore, the answer x is equal to, so divide lang natin, gamit tayo ng calculator, 480
divided by 11, and that is equal to 43.63. So 43.63, round up natin, ang pinakamalapit ay letter D, 43.6. Okay, so the correct answer is letter D. 43.6 kapag naka-round off ng 1 decimal. Letter D. Okay, so next number 192. In how many minutes after 7 o'clock will the hands be directly opposite each other for the first time? So parang kagaya ito nung kanina, opposite each other. After naman, in how many minutes after 7 o'clock? Okay, so 7 o'clock. So drawing lang muna natin yung clock natin. So after 7 o'clock, directly opposite each other na naman. So pag opposite, so makakabuo tayo ng straight ulit na angle, 7 o'clock. So for the first time, so ito yung 7 o'clock, di ba? So ayan yung 7 o'clock. So magi-straight siya banda dito, pagitan ng 7 and 8. So pagitan ng 7 and 8, so drawing natin dito, ito yung minute hand. And then yung hour hand natin, extend lang natin dito. Okay. So yan ay magiging drawing natin. So yung minute hand natin, yan lagi yung magiging X natin. Yan. So gaano kalayo yung na-travel natin? So puro 5 minutes lang, no? So sa drawing natin medyo lumampas pa ng nasa bandang 6 minutes na tayo. So anyway, pang reference lang naman natin ito. So ito yung magiging X natin. So tapos kung nasa pagitan siya ng 1 and 2, so ibig sabihin niyan, itong part na dito, bilangin lang natin ito. So 12 hanggang dito sa 1, ilang minutes yan? That is equal to 5 minutes. Tapos itong part na ito, itong kapiraso, lagi yang x over 12. Okay? So x over 12 yan. Kasi kaparehas yan nung tinravel dito. Kaparehas yan nung tinravel dito sa kabila. So kapag naka-eksakto dito yan, nakatapat sa 7, tsaka nakatapat sa 1. Ayan. So ito yung straight kasi pag ito yung minove natin. Ito yung x over 12 nagsimula sa 1 papunta dito, or katapat niyan dito yung hour hand natin nagsimula sa 7 tapos papunta dito. So yun yung x over 12. Na syempre vertical angle yan. Vertical angles are congruent. So kung x over 12 itong nandito, x over 12 yan. So itong part na ito dito ay, since vertical angles, x over 12 din yan. So therefore, ano magiging equation natin? So ganyan lang lagi yung equation kapag clock problem. So inasign natin simula sa 12 lagi. So hanggang dito, that is x equals, bilangin natin kung ilang minutes yan. So 12 hanggang 1, that is 5 minutes plus x over 12. Okay, so x over 12, and then yan ang equation natin, just solve for x. So multiply both sides by 12. Multiply lang natin both sides by 12, tapos i-distribute natin ito. So we have 12 times x, so we have 12x equals 5 times 12, that is equal to 60, plus x over 12 times 12. So syempre maka-cancel lang yung 12, so we have x, and then solve for x, subtract x to both sides. Therefore, we have 11x is equal to 60. Finally, divide both sides by 11. Therefore, the answer is x equals, okay, so 60 divided by 11, and that is equal to 5.4545. Okay, so 5.45 dito yung sagot natin. 5.45 so tama yun, 45-45. Pag repeating kasi yan, 45-45. So pag ni-round up natin, magiging 5.46 letter C. Or kung mapapansin nyo, sa clock problem natin, ang divisor natin dyan laging 11. Kasi ngayon mabubuo nating equation, laging tingnan natin dito sa, balikan natin yung 191. So ganito laging equation na mabubuo natin sa ganitong mga type ng problem. Laging ganyan, x equals 10, ayan, plus x over 12 plus 30. So pag sinolve natin yan, multiply both sides by 12, lagi tayong magkakaroon ng 11. 11 na divisor. So kaya kailangan, kapag yung mga pag choices natin, dapat kabisado nyo yung sa 11, pag nag-divide sa 11. Pag nag-divide kasi sa 11, ang remaining, laging yun, laging repeating. Ang repeating na remainder na
na decimal natin sa 11 ay ano yan, halimbawa, 0.0, ano yan, laging multiples of 9. 090909, we have 18, 18, 18. Tapos we have, susunod yan, basta multiples of 9 na repeating yan. 27, 27, 27, 36, 36, 36. So kagaya sa 192 ang lumabas, 45, 45, 45. So kung kabisado niyo yan, yung mga repeating natin na decimal pag nag-divide sa 11, lagi yung powers of or multiples of 9. So kung kabisado niyan, kung makikita niyo dito sa choices, pwede na nating hindi i-solve ito. So pwede nang hindi i-solve to, tingnan niyo lang, ayan 22. So hindi multiples ng 9 itong 22. So mali ito, 33 hindi rin. Itong 46, kaya naging 46 yan kasi galing yan sa 45, 45, 45. So ito yung pwedeng maging sagot na. Tapos 54 din pala pwede kasi pag ni-round up naman, so pwede yung maging 5 point, multiple ng 9 yan, 54, 54, 54. So pag ni-round up natin, 54, 54 pa rin pala. So ito lang dalawang pwedeng maging answer natin. So another technique, kapag ganitong clock problem, ay pwede kayong tumingin sa choices, tapos pag nakalagay yung mga repeating, hanapin nyo lang yung mga, pag dinivide ay yung mga remainder, yung repeating na multiples of 9. Kapag isa lang yung lumabas, automatic yun na yung sagot. So yun, makakatipid kayo sa oras doon. So dito pala sa 192, dalawa pala. So pwede itong 46, galing kasi sa puro 45 yan. Ito naman 54, pwede din pala. So alin lang dito sa dalawa yung pwedeng maging sagot dyan. Okay, so next number, 193. What time after 3 o'clock will the hands of the clock be together for the first time? Okay, so be together for the first time after 3 o'clock. Together naman ngayon, so nag-coincide together for the first time. So i-drawing natin after 3 o'clock daw. So ibig sabihin yung hour hand at minute hand magkapatong dito. Ayan, so ayan yung minute hand o yung hour hand, tapos yung minute hand, ayan, nag-coincide sila. So kagaya nung kanina yung technique, so tingnan niyo yung mga decimal natin. Dire-diretso kasi dapat yan, 2, 17, 14, 60. Pero may tayo, no? So siguro ang maging sagot dito, ito, 16, 36. Kagaya ng sabi ko kanina, di ba? 36, 36, 36. Pero i-check pa rin natin. So ilelet natin yung x natin, yung minute hand lagi. So simula sa 12 yon hanggang dito. So yun yung magiging x natin. So tapos hahati-hatiin natin yan. Together sila. So hanggang dito sa 50, hanggang dito sa 3, that is 15 minutes. 15 minutes yan. Tapos simula dito sa 3 hanggang dito, yun yung magiging x over 12 natin. So therefore, so ang x natin ay equal sa, so i-add lang natin ito. So yung binrake natin itong x natin. So we have 15 minutes plus x over 12. And then, so solve for x, multiply both sides by 12. Tapos distribute natin ito. So we have 12x equals 12 times 15. So anong sagot sa 12 times 15? That is 180. Okay, so that is 180 plus, cancel this. So we have x. So subtract x to both sides. So therefore, ayan. So ang divisor na naman natin, 11x palagi. So 11x equals 180. Divide both sides by 11. So magiging answer natin, so pakita lang natin, 180 divided by 11. The answer is, kagaya nga sabi ko kanina, ayan, 36, 36, 36. So kung in-apply niyo yung technique na yan, titingnan niyo lang yung mga decimal natin. Titingnan lang yung mga decimal, dapat multiples ng 9. So ang 30 ay hindi. So mali na agad yan. 37, mali na agad. 32, mali na agad. At so doon pa lang sa technique na yon, ang pwede lang maging sagot dyan ay letter D kasi yung decimal natin 0.36. Multiples dapat ng 9 yung magiging mga decimal dito. Okay, so yun yung karagdagang technique para isang tingin lang ay alam nyo na yung pwedeng maging sagot. So from elimination ng choices, mali na agad si A, B, C. Letter D na lang ang pwedeng maging sagot. Okay, so next number 194. At what time after 12 noon will the hour hand and minute hand of the clock first form
an angle of 120 degrees. So ayan, what time after 12 noon will the hour hand and minute hand of the clock first form an angle of 120 degrees? So iba namang style ito. So i-drawing muna natin. Drawing natin ang figures at what time after 12 noon daw will the hour hand and minute hand. So hour hand and minute hand of the clock first form an angle of 120 degrees. So 120 degrees, so ibig sabihin ay ang kada isang number kasi ang 1 revolution 360. So meron tayong 12 dito. Ang bawat isa dito ay 30 degrees. Bawat isang pagitan ng number. So 30 degrees ang kakalabasan nun. So after 12 noon daw, so more or less, kung 120, ibig sabihin niyan ay ilang 30 yan. So, apat na pagitan dapat kasi ito dito ay 30. So, ito ay 30, 30, 30, so tapos 30, 120. So, 120 hanggang dito sa 4. Pero syempre, dahil umandar nga yung clock, so ibig sabihin, let's say nandito na, wala pa sa gitna dapat, nandito yung hour hand, tapos yung minute hand ay banda dito kung nagsimula sa 12 hanggang 4. So gumalaw ng konti, so more or less nandito. Okay, so more or less nandito na yung minute hand natin. So ito daw ay 120 degrees. Therefore, i-assign natin ang x natin. Okay, so ang x ulit simula dito sa 12 hanggang dito. So hanggang dito yung ating magiging x. Okay? So hanggang dyan yung magiging x natin. Tapos medyo ano nga natin to ng konti, banda dito. Okay? So yan yung x. Tapos, so ito ay ilang minutes ito. So ito yung magiging x over 12 natin. Tapos ito, ilang minutes yan. So di ba pag nagsimula nga 12 hanggang 4 kung 120 degrees, that is, so isang number na pagitan ay 5 minutes. So therefore, ito ay magiging 20 minutes. Pag pala ginamit natin yung technique kanina na hindi applicable dito sa mga choices natin kasi pare-parehas yung ano natin, no? 81, 81. Ayan, 81. So, hindi applicable yung technique kanina dahil pare-parehas ng decimal. Okay, so ang magiging equation na natin dito ay x equals, so ito yung x over 12 natin. So 20 minutes ito kasi 120 degrees. Dahil bawat isang number nga ay 5 minutes, so meron niyang 120 degrees o apat na number ang pagitan niyan. So therefore that is 20 minutes. So plus 20. So solve for x lang tayo. So multiply both sides of the equation by 12. Multiply by 12. Distribute lang natin ito. So therefore we have 12x equals. So cancel out 12. So we have x plus 20 times 12, that is equal to 12 times 2, that's 24. And then may 0, so 240. Subtract x to both sides. So therefore, 11x is equal to 240. And then finally, divide both sides by 11. Therefore, ang x natin ay equal sa, so we have 240 divided by 11. The answer is 21.818. So yun, 21.818 which is letter B. Okay, so ang value ng x natin ay 21.818. So 12, i-add lang natin yung 12 na 12 o'clock. Yan, 12 minutes. So ang time ay 12:21.818. The correct answer is letter B. Okay, so the next number, 195. At what time between 8 and 9 o'clock will the minute hand coincide with the hour hand? So magko-coincide. Between 8 and 9 o'clock will the minute hand coincide. So yan, coincide, ibig sabihin together. Together yung minute hand and hour hand. So between 8 and 9 o'clock, so i-drawing lang natin. Between 8 and 9 o'clock, so more or less nandito na yung hour hand. Tapos
malapit na siya sa 12 eh. So dapat medyo mas malapit siya sa 9. So ayun yung minute hand, ito yung hour hand. So magkapatong yan. Medyo nagsablay lang yung drawing natin. So okay, so yan, magkapatong, mag-coincide sila. So pag tiningnan natin sa choices, yung kanina, ano ba yung, kasi isang decimal lang eh, no? Madali yung tekniko kanina kapag 2 decimal. Itong 0.5, pwede ba yan? Kasi ano yan, 0.4545. So pwede yung 0.5, no? Itong 0.2, pwede rin kasi 0.1818. So pwede rin yung 2 kapag 6. So hindi applicable yung kaninang technique kasi isa lang. Maganda yon kapag dalawa yung decimal natin. So makita nyo na agad doon kung hindi kung ano yung hindi multiples ng 9, tanggal na agad sa choices yon. Okay, so ang x natin ay yung minute hand natin magsisimula palagi sa 12. Ayan, so ito yung magiging x natin. So yan yung magiging x. Simula sa 12 hanggang dito sa bandang 9 yung tinravel ng minute hand natin. Yung hour hand naman natin, so bilangin nyo lang hanggang dito sa 8. So ilang minutes hanggang dito sa 8? So syempre, ilan yan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So 40 minutes na agad ito. Okay? So 40 minutes. Tapos meron pa ditong natitirang ito yung x over 12. So therefore, ano na magiging equation natin? X is equal to x over 12 plus 40 minutes. Okay, so plus 40 minutes. So multiply both sides by 12. Then distribute this. Maka-cancel lang dito sa una. So we have 12x is equal to x plus 40 times 12. So 4 times 12, that is, okay, so 480. Subtract x to both sides. So therefore, 11x is equal to 480. Divide both sides by 11. The answer, x is equal to, so i-calculator lang natin, 480 divided by 11. The answer is 43.63. So i-round up natin, 43.63 to 1 decimal lang, so 43.6. So the correct answer is letter C, 43.6. Okay? So 43.6363 yan. So round up 43.6. The correct answer is letter C. 8 minutes, 8:43.6 ang oras para maging coincide ang minute hand at hour hand. Okay, so that's all. So thank you for watching at kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang mga math reviewer para sa engineering mathematics. So kung meron po kayong question, wag pong mahihiya, i-comment nyo lang po dito. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. Ayan, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.